Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 181. Matapos marinig yun, bahagyang nagbago ang ekspresyon sa mukha ng tindera. Naisip niyang isasara na niya ang isang sale nang makita kung gaano kabukas palad sina Severin at Queenie noong pinag-iisipan nilang bumili ng isang unit. Napansin niya ang sandaling alam niyang wala silang pera at nag-window shopping lang. Kung totoo man iyon, sinasayang lang nina Severin at Queenie ang kanyang oras. What? She is a bar girl. Ferid, luckily you didn't pick her. Otherwise, you are going to regret it for the rest of your life. You can never tell if she would accompany some rich kids after her shift or not. Faye expressed her opinion in a weird tone with her eyes looking contemptuous at Queenie. Kaagad pagkatapos nito, idinagdag niya, boyfriend ka ba niya? Kung oo, ipinapayo ko na makipaghiwalay ka sa kanya sa lalong madaling panahon. Siguradong marami siyang lalaki na nakatulog. Hindi na nakayanan ni Severin matapos marinig yun. Humakbang siya at sinampal si Faye. Maganda ang kanyang trabaho. Gagawin na sana ni Queenie pero natalo siya ni Severin. Labis siyang nasisiyahan nang makitang sinasampal si Faye. Hindi tulad ng gusto niyang magtrabaho sa bar kung mayroon siyang pagpipilian. Anuman iyon, hinding-hindi niya gagamitin ang kanyang katawan kapalit ng pera. Sa katunayan, maraming pagkakataon na natukso siya. Gayunpaman, tinanggihan niya ang lahat ng mga alok sa bawat oras. The thing Faye said had gone way over her boundary and she was really infuriated by it. Sinampal mo ako. Tinakpan ni Faye ang isang gilid ng kanyang mukha gamit ang kanyang kamay at mukhang hindi makapaniwala. Pinsan ko si Queenie, kaya humingi ka ng tawad sa kanya ngayon. O hindi kita papayagang umalis sa lugar na ito. Malamig na sabi ni Severin kasabay ng nakakakilabot na vibe. Mabilis na nagtago si Faye sa likod ni Ferid. Ferid, sabi mo paprotektahan mo ako, di ba? Bakit nakatayo ka lang dito at walang ginagawa? So pinsan mo siya. Hoy, bata, how dare you slap my woman? I'm going to have you pay for what you did. Napatulala si Ferid. Pagkatapos niyang mag-react ay hinawakan niya ng mahigpit ang kamao niya at sinuntok si Severin. Sa kasamaang palad, si Ferid ay isang normal na tao lamang. Isang puting kwelyo na hindi makalabas sa isang paper bag. Paano nga ba talaga makakalaban ni Severin ang isang tulad niya? Walang alinlangan, nagawa ni Severin ang kanyang suntok. Sa kaunting lakas, napaupo si Ferid sa sakit. Aray, aray, bitawan mo ako. Ang sakit. Yumuko si Ferid at malapit nang bumagsak ang kanyang mga luha sa kanyang mga mata dahil sa sakit. Jeez, napakahina mo. Naglapat ng kaunting lakas si Severin at tinulak si Ferid palayo. Nagresulta ito sa pagkakadapa ni Ferid sa lupa at nakakahiya. Ikaw, wala kang silbi. Galit at nahihiya si Faye. Lumuhad ka at humingi ng tawad. Naririnig mo ba ako? Napatingin si Severin sa kanya. Bakit ako sinisigawan? Nagsorry na ako, at hindi ako aalis. Tingnan natin kung kaya mo talagang bilhin ang bahay o hindi. Inakala ni Faye na siya ay napahiya at gustong humanap ng ibang paraan para matalo si Queenie. Severin, nasaan ang bank card ko? Tanong ni Queenie. Ipinasa ito ni Severin sa kanya. Habang hawak ang bank card, sinabi niya sa tindera, hindi ko na kailangang makita ang show unit. Kukunin ko ang unit sa ika-6 na palapag. Buong bayad sa cash. Maaari mo bang i-round up ang numero? Oo naman. $200,000 ang kabuuan nito. Ma'am, dito na po kayo magbayad. I'll go and prepare the document. Tuwang-tuwa ang tindera. Ano? Nagbabayad ng buo gamit ang cash para sa unit. Tumayo si Ferid at napasigaw. Sa simula, ang kanyang intensyon ay ipakita ang kanyang kakayahan kay Queenie at pagsisisihan ni Queenie na hindi siya nakasama. Gusto niyang ipakita kay Queenie na kaya niyang magkaroon ng bubong sa ibabaw ng kanyang ulo at mas magiging maayos ang kanilang kinabukasan kung papayag itong makasama ito. Gayunpaman, natigilan siya nang marinig ang halaga ng unit na $200,000 at si Queenie ay magbabayad ng buo.
Natigilan din si Faye. Nang makita niyang papalapit si Queenie para magbayad, binigyan niya ng senadorya si Farid at sabay-sabay na umalis sa lugar. Nang maayos na ang lahat, lumapit si Queenie at hinimas ang likod. Ang sarap sa pakiramdam. Hindi ito ang unang beses na pinahiya niya ako. Pinagtitiyagaan ko ito. Talagang ang sarap sa pakiramdam na makita ang mga mukha nila ngayon lang. Let's go. Feeling good after buying the house. Oh, right. Wala ka pang sasakyan. Let's go buy a car. Sabi ni Severin matapos pumasok sa isip niya ang naisip. Nang makaalis sila sa lugar, nagsimulang magplano si Queenie kung paano gamitin ang natitirang pera. Hoy, Eston, tingnan mo. Hindi ba si Severin iyon? Tanong ni Lucy nang makita at tinuro niya si Severin. Sinasamahan niya ang kanyang mga kaibigan na pumunta sa show house. Hindi nagtagal bago niya napanood si Severin. Bumangon ang galit sa katawan ni Easton nang marinig ang pangalang iyon. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang kamao. Anong ginagawa ng bastard na yan dito? Ho, ano pang magagawa mo dito? Dapat nandito siya para bumili ng bahay. Sabi ng isa nilang kaibigan. Hindi ko pa nakita ang babaeng iyon sa tabi niya dati, sabi ni Lucy matapos siyang makaramdam ng pagkagulat. Siguro may nakikita siyang ibang babae ng palihim ngayong may pera siya sa bulsa. After all the years na hinintay siya ni Diane at may dinala pa siyang ibang babae dito para bumili ng bahay. Mukhang binibili niya ang bahay para sa babaeng iyon. Ito ay isang magandang pagkakataon upang pukawin ang kanilang relasyon. Ano pa ang hinihintay mo? Paalala ni Easton. Mabilis na kinuha ni Lucy ang kanyang telepono at kumuha ng 2 larawan bago siya tumanggo ng may kasiyahan. Severin, nakuha na kita this time. Umaasa ako kung ano ang naghihintay para sa kanya kapag bumalik siya sa bahay nila ni Diane. Maya-maya, tumingin sila sa show unit kasama ang kanilang mga kaibigan at umuwi. Pagbalik nila sa bahay, inakbayan ni Lucy si Easton at sinabing, "Mahal, bakit hindi tayo magpahinga at subukan ito?" Nadamay si Easton na walang magawa nang yayain siya ni Lucy para makipagtalik. Matapos niyang masaktan si Severin sa restaurant na pag-aari ni Jada, natuklasan niyang may mali sa kanyang katawan. Parang nawawala na siya ng kakayahan bilang lalaki. Kung sa bagay, mahal niya ang mga babae at nag-enjoy din siya sa pakikipagtalik. Kung hindi, gagawin niyang huwag munang lokohin si Lucy. Bukod dito, palihim din siyang nakikipag-ugnayan sa ilan pang mga babae ngunit hindi ito alam ni Lucy. Kung hindi niya matamasa ang kasiyahan ng pagiging isang lalaki, ano ang kahulugan ng buhay? Sa kasamaang palad, napansin ni Easton na hindi pa rin siya nakakapag-man up kahit ilang sandali pa. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang kamao. Anak ng tinapa, siguradong si Severin ang may gawa nito sa akin. Dapat siya iyon. Kahit hindi niya ako ginalaw noong araw na iyon, nararamdaman ko iyon sa paraan ng pagtitig niya sa akin nang umalis siya. Siguradong may ginawa siyang palihim sa akin. Nawalan ng masabi si Lucy. Sa malungkot na mukha, sinabi niya, "Mahal, kung magpapatuloy ito, ano ang dapat nating gawin? Para akong balo maliban sa hindi ka patay." Malungkot at nagtatampo ang mukha ni Easton. Nag-isip siya sandali at sinabing, "Magpapa-appointment ako sa ospital para suriin ang katawan ko para makita kung ano ang nangyayari." Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang kamao. Ang kailangan nating gawin ngayon ay tanungin si Jada kung maaari niyang kunin si Mr. Edward para tulungan tayo para mawala si Severin. Mapait na ngumiti si Lucy, si Mr. Edward ay ang young master mula sa isang second-tier upper-class na pamilya. Halos wala tayong pagkakataon na makipag-ugnayan sa kanya. Si Jada lang ang pag-asa natin. Pinuntahan niya nga siya noong isang araw pero abala si Mr. Edward at walang oras para sa kanya. Damn it! Bakit ang hirap tanggalin si Severin? Kahit ang mga bodyguards niya mula sa Stones ay hindi niya kasama. I know, he had some dumb luck. Kung walang sakit ang nanay ni Larry at hindi kailangan ni Severin na gamutin siya sa araw na iyon. Hinding-hindi siya tutulungan ni Larry. Wala rin tayo sa ganitong sitwasyon. Sabi ni Easton.
Huminto siya saglit at nagpatuloy, lalo na noong maraming master sa pamilya ko ang nandoon. Kahit gaano pa kalakas si Severin, walang paraan na kaya niyang talunin ang napakaraming tao mag-isa, Sai. Masasabi ko lang na wala sa ating panig si Lady Luck. Nagsalita si Lucy, tahasang sinabihan ni Larry ang pinuno ng mga Stones na huwag subukang hawakan si Severin. Kung hindi, hahabulin niya ang mga Stones. Ngayon ay maaari na lamang nating ilagay ang ating pag-asa kay Mr. Edward. Siya ay mula sa isang second tier na upper class na pamilya. Kung handa siyang tumulong, hindi magiging problema sa kanya si Larry. Oo. Ang second-tier upper-class family ay hindi natatakot kay Draco Hall. They have the power to fight against Draco Hall. Kahit napatayin ni Mr. Edward si Severin, hinding-hindi tatawid si Larry sa pamilya niya dahil kay Severin. Sumang-ayon si Easton sa pamamagitan ng pagtango ng kanyang ulo. Out of the blue, tumunog ang phone ni Easton. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, bumungad sa kanyang mukha ang masayang ekspresyon. Anak ng tinapa, there's finally some good news. Excited niyang sabi. Ano? Ibinahagi ni Lucy ang parehong damdamin. Don't tell me may kumatok at napatay si Severin sa isang car crash. Nakakamangha kung nangyari iyon. Napangiti si Easton. Pumayag si Mr. Edward na magkita kami sa Drotin Hotel. Pinapasama tayo ni Jada para makatulong tayo sa pagkukumbinsi sa kanya. Mas maganda ang epekto kung ganoon. Naningkit ang mga mata ni Lucy. Haha, ano pa ang hinihintay natin? I guessed Severin only have few days left to live. Kung handang tumulong si Mr. Edward, hindi na problema. Mabilis silang nagmaneho at nakarating sa Drotin Hotel. Nang nasa entrance na sila, nakita nila si Jada at ang mga bodyguard nito na naghihintay sa kanila. Paano ba Miss Jada? May chance ba tayo? Nandito ba si Mr. Edward? Umakyat si Easton at nagtanong na sana. Ngumiti si Jada. Yes, we have a huge chance. Mr. Edward holds grudges against Severin. And I think he likes Diane too. Let's stir things up and add fume to the fire. I have a good feeling about it. Nagpalitan ng tingin sina Easton at Lucy at tuwang-tuwa silang marinig iyon. Ilang sandali pa silang tatlo bago dumating si Edward kasama ang kanyang mga bodyguard. Hi, Sir Edward. Ako si Easton at ito ang aking fiancé, si Lucy. Easton curried favor with Edward as he approached and bowed a little when he saw Edward coming. Napatingin si Edward kay Lucy at may spark sa mga mata nito. Kailangan niyang aminin na si Lucy ay isang magandang babae. Di kataka-takang linlangin ni Easton si Severin at pipilitin niyang nakawin siya palayo kay Severin. Mukha siyang maganda at maganda ang katawan. Lalo na yung boobs niya. Pero mas magaling pa rin si Diane sa kanya. Ang matikas at magiliw na kasama ni Diane ay mahirap hanapin sa ibang mga babae. Haha, kaya ikaw si Easton. Kilala kita dahil pinuntahan ni Severin ang kasal mo ilang araw na ang nakakaraan. Naiwan ang pamilya mo na may mga itlog sa mukha pagkatapos noon. Ikaw ang hot topic sa mga maharlikang pamilya. Haha, masyadong mayabang si Edward nang sabihin niya iyon at walang pakialam sa nararamdaman ni Easton. Oo, tama ka. Anak ka ng tinapa Severin. Hindi ko hahayaang lumipas ito ng madali. Nagalit si Easton sa kanyang nagngangalit na mga ngipin. It was a totally speechless situation. Inimbitahan pa namin si Blade sa kasal pero huno Mr. Henry and the others ended up sided with Severin. Just because he got lucky and saved Larry once. I'm totally speechless. Dagdag pa ni Lucy, kung tutusin, wala nang utang ang mga Longhorn kay Severin. Noong gusto naming paalisin si Severin kasama si Miss Jada, may kakilala pala siyang taga Draco Hall. Kaya tinulungan din siya ng mga taga Draco Hall. Nang maglaon ay nalaman naming may sakit ang nanay ni Larry at tinulungan ni Larry si Severin dahil kailangan niya si Severin para ipagamot ang kanyang ina. Napatingin si Edward sa kanila. Kaya wala kayong magagawa sa kanya, at nagpa siya na hanapin ako para sa tulong. Nahiya sina Jada, Easton, at Lucy at hindi alam ang sasabihin. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, binasag ni Jada ang yelo.
Mr. Edward, we actually take up the cudgel for you. You should deserve to be together with Diane. Si Severin ay isang tao lang na nakakulong noon. Kung hindi siya marunong magpagaling ng mga tao at magkaroon ng kaunting swerte, hindi na siya mabubuhay hanggang ngayon. Sige, let's go. Itutuloy natin ito habang kumakain tayo, mungkahi ni Edward. Obviously, alam niya kung ano ang hinahanap nila. Hindi man siya hinanap ng mga ito, hahabulin pa rin niya si Severin. Sa pagkakaroon ng mga taong ito na humihingi ng tulong sa kanya, hindi niya pinabayaan ang pagkakataong ito nang madali nang subukan niyang makakuha ng ilang mga benepisyo mula sa kanila. Ito ay para rin sa ikabubuti. Kaya naman, mas masaya siyang makilala sila. Ilang sandali pa, puno na ang mesa ng masasarap na pagkain at ilang bote ng mamahaling red wine. Napatingin sa kanila si Edward at sinabing, Easton, dapat ikaw ang pinakaayaw ni Severin. Nabali ang daliri mo dahil sa kanya. Kahit na muling ikinabot ay hindi na ito gumagana, tama. Napatingin si Easton sa nakabalot niyang daliri at galit na nagngangalit ang mga ngipin. Sana matalo ko ang kalokohan ng bastard na yun. I hate him too. Hindi lang niya binugbog, pinaluhod din niya kami para humingi ng awa. Hindi pa ako napahiya ng ganito sa buong buhay ko. Sabi ni Jada. Oo, kaya lahat kayo galit na galit kay Severin. Ngumiti si Edward. But I don't actually have anything big against him. He didn't screw up my wedding or slap me. Natigilan siya saglit bago nagpatuloy. So bakit ko kayo tutulungan? Kabanata 185. Nagpalitan ng tingin sina Easton at Lucy. Kumunat ang noo nila habang nakakatakot ang mga mukha nila. Bago ito, ipinahayag ni Jada na malaki ang pag-asa na tutulungan sila ni Edward. Base sa ugali ni Edward ngayon, mukhang hindi sila tutulungan ni Edward. Napangiti ng awkward si Easton. Yes, there's nothing serious between you and Severin. But I think Diane is totally into him right now. Think about it. If Diane end up with Severin, you are going to miss out on her. Napaawang ang gilid ng bibig ni Edward. Haha, don't worry. Hindi niya kukunin sa akin si Diane. Tutal nangako naman ako na bibigyan ko ang mga magulang ni Diane ng $1,000,000 bilang doti. Tutulungan ako ng magulang niya na hikayatin ang anak nila. At saka, sa tingin mo ba papayag ang pamilya ni Diane na pakasalan niya si Severin na mahirap na lalaki na may masamang bahay? Sa pagkakataong iyon, humagalpak ng tawa si Jada. Haha, Mr. Edward, I think you are a bit slow with the information. Severin is not living in the lousy house anymore. His house is far better than the one I live in now. Paano iyon? Naaalala ko na ang iyong pamilya ay sapat na mapalad na magkaroon ng pagkakataong makabili ng bahay sa Dragon Lake Vista. Gusto naming bumili ngunit wala kaming pagkakataon. Nagulat si Edward. Kung talagang kayang tumira ni Severin sa Dragon Lake Vista, walang sinasabi na malamang natatanggapin ng mga magulang ni Diane si Severin dahil kay Celine. Dagdag pa ni Easton, gaya ng sinabi ko, maswerte si Severin. Pagkatapos niyang iligtas si Henry, binigyan siya ni Henry ng villa sa Dragon Lake Vista bilang reward. May villa at kotse na ang lalaking ito. May posibilidad na mag-iba ang tingin sa kanya ng pamilya ni Diane. Suck! Hindi pa rin niya ako maikukumpara. I'm a member of the Horsefields and also the only son of my parent. My identity is something that Severin can never beat me. At saka, dapat magpasalamat ang mga Shanahan na wala akong pakialam na may anak na si Diane. I don't believe the Shanahans are blind enough to choose Severin over me. Ngumuso si Edward. Sa puntong ito, nakaramdam si Lucy na hindi makapagsalita. Sa hitsura nito, si Edward ay lubos na kumpiyansa sa kanyang pagkakakilanlan at pamilya. Ayon sa intuition ng isang babae, naramdaman niyang hindi si Diane ang tipo ng babaeng nagmamahal sa pera. At saka, kung si Diane talaga ang money type na babae, hindi na siya maghihintay ng ganoong karaming taon para muling makasama si Severin. Napaisip siya, Mr. Edward, isipin mo, kung si Diane ay mahilig sa pera, sa tingin mo ba ay maghihintay siya ng 5 taon para makasama si Severin?
At mas gusto niya ang pamilya niya dahil sa isang lalaki. Sa tingin mo ba mapipilit siya ng pamilya niya na pakasalan ka? Pumayag naman si Jada. Tama, don't tell me na iniisip mong iiwan ni Diane si Severin after living poorly for a period of time. Seryoso ka bang iisipin ni Diane na maling tao ang pipiliin niya dahil mag-aaway sila sa araw-araw na mga bagay kasama si Severin? Huwag kang tanga. Nakatira sila ngayon sa isang villa at nanloko rin sila ng pera mula sa kay Easton. Ngayon, maghihiwalay pa rin ba sila? Si Diane ay isang saplada at tulala. Imbes na isakripisyo niya ang kanyang pagmamahal dahil sa kanyang anak. Damn it! Nagngagat ang ngipin ni Edward. Kung magpapadala ako ng taong pumatay kay Severin ngayon, kapuputan ako ni Diane. At gagawin ko na hindi kailanman magkakaroon ng pagkakataon na makasama siya. Natuwa si Easton nang makitang nakontrol ng galit ang ulo ni Edward. Alam niyang ito ang tamang oras. Kaya naman, mabilis niyang ipinakita sa kanya ang mga litratong kinuha nila kanina. Look at this. Severin is not really honest person. It looks like he is trying to please Diane and want to be together with Diane, but behind Diane's back, he's having affairs with another woman. Dinala pa niya ang babaeng ito para bumili ng bahay. Talaga, napatingin si Edward at hinawakan ng mahigpit ang kamao niya. Damn you, Severin, you're a bastard for cheating on Diane. Tingin niya kaya niya akong trituhin na parang tanga. Sumama si Lucy sa usapan. Alam ko kung anong klaseng tao si Severin. In love ako dati sa kanya. He may look like a good person but he's actually not. Naku, tingnan mo rin yung kotse na yan. I think it's Audi A8. I wonder if it belongs to him or that woman. Kung sa kanya ang sasakyan, ibig sabihin lang ay bumili siya ng bagong sasakyan at nakipagrelasyon sa babaeng iyon pagkatapos niyang lokohin si Easton. She paused before saying, if the car is not his, then it belongs to that woman. With that said, the woman is his sugar mama. What do you guys think? Narinig iyon ni Easton at hinampas ang kanyang ulo. Tama, bakit hindi ko naisip iyon? Hindi ko akalain na kay Severin ang sasakyan. Hindi naman siya ganoon kayaman para kayang bilhin ang mamahaling sasakyan na iyon. Malamang, nahanap na niya ang sarili niyang sugar mama. Kahit ano pa, masama siyang tao. Tumayo si Edward. Ayan. Hindi ko matatanggap na makita ang babae. I love get cheated. Pupunta ako sa Shanahan's. I'm going to tell Diane's parents that this jerk is cheating sa kanilang anak at walang alam si Diane tungkol dito. Oo. Kung malaman ito ng mga Shanahan, malamang na wala ka nang gagawin. Tatalunan ng mga Shanahan si Severin. Naningkit ang mga mata ni Easton. At kapag nalaman ni Diane ang tungkol dito, iiwan na niya si Severin. Baka gusto pa niyang patayin si Severin pag malaman na ito ang makukuha niya pagkatapos maghintay sa kanya ng 5 taon. Mr. Edward, hindi namin ito ginagamit. Ginagawa namin ito para sa iyong ikabubuti. At saka, si Severin ang karaniwang kalaban natin. Dapat tayong magtulungan para labanan siya, pag-aaliw ni Jada. Iminungkahi rin ni Lucy, Mr. Edward, andito na po ang pagkain. Kumain na lang tayo. I mean walang magmadali dito. Hindi, diretsyong pag-angkin ni Edward. Kung hindi ko ipaalam sa mga Shanahan ang tungkol dito, wala akong ganang kumain. Easton, ipadala mo sa akin ang mga larawan. Pupunta ako doon ngayon. You guys can enjoy the food. Pagkatapos noon, umalis siya sa hotel sakay ng kanyang sasakyan para dumiretso sa Shanahan. Nang makaalis si Edward, nagpakawala ng masamang tawa si Jada bago ito umupo. Haha, hindi ba ngayon lang siya naging superior? Talagang iniisip niya na bagay siya, sinasabing hinding-hindi siya matatalo ni Severin, at sinusubukan niyang takutin tayo. Galit na galit siya kaya nakikita kong lumalabas ang usok sa ulo niya. Napangiti si Easton. Iyon ang gusto namin. Siya ang pinakamagandang tao na pumunta sa Shanahan para sabihin kay Diane ang tungkol dito. Haha, damn, napakasarap mamili sa pagmamaneho sa aking Audi AB. Ipinahayag ni Megan ang kanyang kaligayahan. Sa pagkakataong iyon, kakauwi lang niya na maganda ang kalooban. Hehe,
Hinanap ka na naman ba ng mga fair weather friends mo? Masungit na tanong ni William. Ang dalawa sa kanila ay tumigil sa paghahanap sa akin noong ako ay mahirap ngunit ngayon ay nagsimula na silang makipag-ugnay sa akin muli. Hinamak, pinagalitan, at pinaalis ko sila. Tinatrato ko ng masarap na pagkain ang mga hindi nang hamak sa akin. Ngayon ay nagseselos sila na ako ang nagmamaneho nitong sasakyan. Sagot ni Megan. There goes another day. I think Severin earns some money because of his superb medical skill. Now I'm just hoping to receive the dowry he promised. Our days are going to get better, sabi ni Felicia. Mrs. Felicia, nasa bahay ka ba? Biglang narinig nila ang boses ni Edward mula sa labas. Agad na kumunat ang noo ni Felicia nang malaman na nasa labas si Edward. Noong nasa kulungan pa si Severin, nangako siya kay Edward na hahayaan niyang pakasalan siya ni Diane at hinihintay niyang ibigay sa kanila ni Edward ang ipinangako niyang doti. 2 taon na ang nakalilipas, palaging nagdadala si Edward ng mga mamahaling regalo para sa kanya sa tuwing darating siya. Walang alinlangan, tinanggap ni Felicia ang mga regalo na iyon ng walang kasalanan. Ngayong kahit tanggap na nila ni Catherine si Severin, nahihiya siyang humarap kay Edward. Dapat ba akong magtago sa isang lugar? Tanong niya kay William. Maaari mo siyang iwasan ngayon ngunit hindi mo siya maiiwasan sa lahat ng pagkakataon. Oras na para sabihin sa kanya ang totoo. Malungkot na sabi ni Williams habang nakatingin sa asawa. I already told you that you shouldn't accept his gift. Gifts blind the eyes. Anong gagawin mo ngayon? Feeling shameful. Nawalan ng masabi si Felicia at nanatili sa kinaroroonan niya. Pumasok si Edward at galit na sumigaw, galit na galit ako. Arg! Mr. Edward, anong nangyari? Sino ang may lakas ng loob na galitin ka? Napangiti si Felicia at napangiti. Mr. Edward, narito ang iyong tsaa. Katulad ni Felicia, nakatanggap din si Megan ng maraming regalo mula kay Edward dati. Mabilis siyang nagbuhos ng isang tasa ng tsaa para sa kanya at nagkaroon ng halo-halong damdamin. Sino pa ba kung hindi ang tanga na si Severin? Umupo si Edward sa sopa at uminom ng tsaa. Napakaganda ng pakikitungo ni Diane sa kanya. Pero sa totoo lang, out of the blue, may naalala siya. Oy, may nakita akong 2 Audi A8 na nakaparada sa harap at limited edition ang mga ito. Naalala ko ang bawat isa ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $260,000. Binili niyo ba sila? Oo, amin sila. Kahapon lang namin binili. Napangiti si Felicia nang maisip niya ang sasakyan. Oo, napakaganda ng pakiramdam ko sa pagmamaneho nito. Ganoon din ang naramdaman ni Megan. Napakasarap sa pakiramdam na magmaneho. Kahit na si Stanley ay hindi kailanman nagmaneho ng ganitong uri ng kotse dati. Ang sama ng mukha niya kahapon. Handa si Miss Catherine na gumastos ng napakaraming pera para makabili ng mga sasakyan para sa inyo. Curious na tanong ni Edward. Ang katotohanan na si Stanley, ang general manager ng Shanahan Corporation, ay walang karangyaan na magmaneho ng ganitong uri ng kotse. Imposibleng matitiis ni Catherine na bilhin ang 2 sasakyan na iyon para kina William, Felicia, at Megan. Higit sa lahat, alam ng lahat na pinaninindigan ni Catherine ang pagtitipid. Mula sa ibang miyembro ng pamilya, naramdaman nilang medyo kuripot siya. Palagi niyang pinapaalalahanan na dapat gastusin ang pera sa mas mahalagang lugar tulad ng pagpapaunlad at pagpapalawak ng kanilang negosyo. Nawala ang mga ngiti sa mukha ni na Felicia at Megan. Maya-maya, ngumiti si Felicia ng alanganin. Si Severin ang bumili, at bumili pa siya ng 3 sasakyan ng sabay-sabay. Meron siyang isa at binigay niya sa amin ang 2. Severin, napaawang ang bibig ni Edward nang tumayo siya matapos mabigla. Imposible iyon, siya ang bumili. Ang 3 sasakyan na iyon ay nagkakahalaga ng $750,000 pataas. Saan niya nakuha ang pera? Totoo, siya ang bumili. Ngumiti si Megan. May pera daw siya. Binigyan siya ng isang savant na kilala niya sa kulungan. Hindi rin ako sigurado. Malamang nakatanggap din siya ng pera mula kay Mr. Henry noong pinagaling niya si Mr. Henry.
Who cares where he get the money? I'm happy as long as binili niya ako ng kotse. This is the first time I have ever driven such a good car, sabi ni Felicia. Masungit na sabi ni Edward, Mrs. Felicia, hindi mo dapat hayaan na mabulag sa maliit na halaga ng pera mo. Isipin mo ang pagkatao ko. Kung ako ang pinakasalan ni Diane, ikaw ang magiging biyenan ko. I will treat you exactly like my mother. I'll buy you any cars that you want if you request them. Sumibol ang galit sa isip ni Edward at nagsimula na siyang kumilos ng bongga. Anyway, let's not talk about that. Kahit gaano pa kayaman si Severin ngayon, hindi pa rin niya maikukumpara sa pamilya ko. Sa wakas, naalala ni Edward ang dahilan kung bakit siya pumunta rito. Naloko si Diane. Lahat kayo niloko niya. Alam niyo ba yun? Manloloko. Walang pera si Severin. Kaya wala siyang pera para ibigay sa akin ang 7 milyong doti na ipinangako niya sa akin. Sa sandaling marinig ni Felicia na ang una niyang naisip ay ang doti na ipinangako ni Severin na ibibigay sa kanya. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin sa galit. Mapahamak siya. Mr. Edward, may proof ka ba? Sigurado ka bang walang pera si Severin? Tanong ni Megan para kumpirmahin. Malungkot ang mukha niya. Bagamat binili siya ni Severin ng kotse, hindi siya magpapahinga kung hindi ibibigay ni Severin sa kanila ang doti. Lalo na kapag ang halaga ng doti ay hindi maihahambing sa halaga ng mga sasakyan. Teka, $7 million dowry. What the hell? Natigilan si Edward. Sinabi ni Severin na bibigyan niya kami ng $7 milyong na doti. Ulit ni Megan. Shit! Nawalan ng masabi si Edward. Siguro nga nagsisinungaling siya. Saan niya kayang ilabas ang ganoong kalaking pera? Joke, $7 million dowry. Tapos paano ang kasal? Papakasalan ba niya si Diane? Magkano ang kailangan niya para lang sa doti at kasal? Mr. Edward, hindi mo alam ang tungkol sa doti. Nagpalitan ng tingin sina Felicia at Megan at napagtantong hindi alam ni Edward ang tungkol sa doti. Hindi. Ngumiti ng mapait si Edward at kinuha ang phone niya. I'm not here because of the dowry. But he must be fooling you guys. Paano kaya siya magkakaroon ng ganoong halaga? Isipin mo na lang. I'm sure he's trying to get you guys to like him. Habang tumatagal, tatanggapin niyo na lang siya. Pagkatapos nito, binuksan niya ang larawan at ipinasa ang kanyang telepono. Nandito ako para sabihin sa iyo na nakakakita ng ibang babae si Severin. Imposible yan. Napatayo bigla si William pagkarinig nun. Kanina pa siya tumahimik at naninigarilyo bago ito. Si Severin ay hindi ganoong klase ng lalaki. Kung siya nga, paano na ang taon na nagsakripisyo si Diane para sa kanya? Mr. Edward, mangyaring huwag magsalita ng walang kaparirikan. Mr. William, hindi ako gumagawa nito. Tingnan ang mga larawang ito. Naisipan pa nilang bumili ng bahay ngayon. Ang mga larawang ito ay kuha sa labas ng show unit. Sa tingin mo ba ako pa rin ang gumagawa nito? Nang marinig ni Edward na may pera si Severin para makabili ng mga sasakyan, kinumpirma niya na si Severin ang sugar daddy sa halip na hanapin ang kanyang sarili bilang sugar mama. Ang babaeng nasa larawan ay nakasuot ng miniskirt na pinarisan ng itim na medyas. Sa sexing katawan na iyon, feeling niya ang babae ay ang malandi at makulit na tipo ng babae. Kahit hindi naniniwala si William, lumapit pa rin siya para tingnan. Kumunot ang noo niya. They were just standing there talking. It doesn't prove anything. They were not holding hands or touching each other. Mr. Edward, are you overthinking it? Hindi pumayag si Edward. Overthink. I think you are too stupid. Look at how this woman dressed. She don't look like a fine lady. I'm sure there must be something going on between both of them. Ang masama pa nito, sinabi niya, obviously, bibili sana si Severin ng bahay pagkatapos niyang magkaroon ng pera sa bulsa niya. Baka para sa babaeng ito ang bahay. Wala pa ring alam si Diane tungkol dito. Anak ng tinapa ka Severin. Ilang taon na siyang hinihintay ng kapatid ko. Bakit ganito ang pakikitungo niya sa kanya? How could he go behind my sister's back and be together with this wench?
Galit na sabi ni Megan na nagngangalit ang mga ngipin. Kung saan niya ito nakikita ay parehong nakangiti si Severin at ang babaeng iyon at parang sobrang lapit nila sa isa't isa. Malamang may nangyayari sa pagitan ni Severin at ang babaeng iyan. Ipinahayag din ni Felicia ang kanyang kawalang kasiyahan. Narinig kong tumanggi ang mga kamag-anak ni Severin na makipagkasundo sa kanya at sa kanyang magulang pagkatapos makulong si Severin. Pinutol pa nga ng kanilang pagkakakilala ang relasyon nila. Talaga bang may kasama siyang ibang babae? Kung ganoon, hinding-hindi ko siya mapapatawad. Nay, tawagan natin si Severin at hilingin sa kanya na pumunta. Mayroon na tayong ebidensya. Gusto kong makita kung paano niya ito ipapaliwanag. Mungkahi ni Megan. Oo, gusto kong makita kung ano ang paliwanag niya. Walang pagkaantala, kinuha ni Felicia ang kanyang telepono at tatawag na. Pero pinigilan siya ni Edward. No, it's a stupid thing to do. Do you think he's going to admit it kapag tinanong niyo siya? We should ask Diane to come back by herself. Kung hindi niya kilala ang babaeng ito, ibig sabihin may ibang babae si Severin. Ngayong kasama na ni Diane si Severin, I'm sure malalaman niya ang mga taong close ni Severin. Right. Oo, tawagan mo si Diane. Tuloy-tuloy na tumango si William. Hindi nagtagal, nagmamadaling bumalik si Diane matapos matanggap ang tawag. Pagdating niya ay nakita niya si Edward sa kanyang bahay at hindi siya nasisiyahan dito. Mom, bakit nandito si Mr. Edward? First day ko ito sa trabaho at ilang oras lang ako nagsimulang magtrabaho. Pero, nagmamadali kang tumawag ulit sa akin at sinabi mong hindi mo maipaliwanag sa telepono. Hindi ko alam na pinapakilala mo pala ako. Sa pananaw ni Diane, umaasa pa rin ang kanyang ina na pakakasalan niya si Edward. Kung hindi, wala si Edward dito. Diane, hindi yan. Si Severin iyon. May ibang babae siya at may pruweba si Mr. Edward. Paliwanag agad ni Felicia. Oo, Diane. Niloloko ka ni Severin. Megan said. Kinuha ni Mr. Edward ang mga larawan ni Severin kasama ang babaeng iyon. Napatulala si Diane na muntik na siyang himatayan nang malaman niyang may mga larawang magpapatunay nito. Yun ba talagang klaseng lalaki si Severin? Naisip niya. Kabanata 190. May posibilidad na sabihin ng mga tao na naging wild ang mga lalaki kapag mayroon silang pera na ipagmamalaki. Totoo kaya ito? Naghintay ako ng maraming taon para bumalik siya. Ang paghihirap at paghihirap na natamo ko dahil sa kanya. Nagkakaroon ba talaga siya ng ibang babae dahil lang sa mayaman na siya ngayon? Napaisip si Diane. Umiling siya. Hindi. Imposible iyon. Imposible. Nakikita ba ninyo ng malinaw? Sa sandaling iyon, naisip niyang may mga larawan si Edward na natutulog sa ibang babae. Natakot siya sa isiping yun kaya namutla ang mukha niya. Look, Diane, see this woman. She's wearing a mini skirt and black stockings. She doesn't look like a decent woman. I'm sure hindi mo alam kung sino siya. Severin was released from jail not too long ago. I don't think he's in contact with many people. If he's not having another woman, then who is this woman here? Sabi ni Edward. Pinuntahan niya si Diane at gustong ipakita sa kanya ang mga larawan. Natakot si Diane at tumanggi siyang tingnan ang mga larawan dahil natatakot siyang maging bastard si Severin tulad ng sinabi nila. Ang pag-iisip ng kanyang mga sakripisyo sa lahat ng mga taon ay napunta para sa wala ay mangyayari sa kanya. Hindi alintana iyon, nagngangalit siya at nagpas siyang tumingin. Pagkatapos ng isang tingin, gumaan ang loob niya. Inilibot niya ang paningin kay Felicia at Megan. Mom, what the hell are you guys about? Nakatayo lang si Severin at nag-uusap. Hindi naman kasi sila magkasamang natutulog. Ano bang problema niyo? You gave me a scare. Ngunit ang babaeng ito ay naka-stockings. Hindi madaling sumuko si Edward. At kalalabas lang nila sa sales gallery. I bet pumunta sila dun para bumili ng bahay. Siguradong nag-iisip ng sugaring si Severin sa pamamagitan ng pagbili sa kanya ng bahay. Ipinaliwanag ni Diane, Mr. Edward, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Kilala ko ang babaeng ito. Siya ay pinsan ni Severin.
Siya ay isang disenteng babae. Ilang beses na nilang tinulungan ang mga magulang ni Severin sa nakalipas na ilang taon sa pamamagitan ng pagpapahiram ng pera sa kanila. Noong nakaraang taon, ang kanyang ina ay kailangan na sumailalim sa operasyon upang makahiram lamang siya ng pera sa ibang tao. Upang mabayaran ang pera ng isang batang babae, siya ay nagtrabaho bilang bar girl. Pagpapatuloy niya, sinabi sa akin ni Severin kaninang umaga bago siya umalis. Hihilingin niya sa kanyang pinsan na magbitiw at binayaran din ang perang inutang niya sa kanya. Alam ko ang tungkol dito. Gosh, pinsan pala siya ni Severin. Nakahinga naman ng maluwag si Felicia sa narinig. That's good. Akala ko talaga niloloko kanya. Ibinaba ni Megan ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib at huminahon na. Pero bakit sila pumunta sa sales gallery? Tanong ni Edward. Nakakatakot ang mukha niya. May balak siyang paghiwalayin sina Severin at Diane. Gayunpaman, ang babaeng iyon ay talagang pinsan ni Severin. Inilagay siya nito sa isang alang-inang sitwasyon. Wala akong ideya tungkol dyan. Kumunot ang noo ni Diane. Tatanungin ko siya mamayang gabi. Pagkatapos noon, tumingin siya kay Edward at tuloy-tuloy na sinabi, Mr. Edward, sana mapanatili mo ang iyong kamay sa iyong sarili at iwanan ang aking pamilya na mag-isa. Mas lalo lang kitang aayawan kapag sinubukan mong pakialaman ang relasyon namin ni Severin, asawa ko si Severin. Tinanggap na siya ng lola ko at ng magulang ko. Oras na para sumuko ka. Mom and Dad, I'm going back to work now. Take care of Mr. Edward. I'm very busy. Don't call me if there's nothing urgent. Maya-maya pa ay tumalikod na siya at umalis nang hindi lumilingon.